Hi everyone. So, ako si Elmi Pasigan and I wanna share yung aking testimony on how I have encountered the Lord. So, gusto kong ikwento ito ng Tagalog. So, kung ikaw ay isang Pinoy, ikaw ay isang Pilipino, nais kong ibahagi yung kwento na ito na ako yung tipo ng kabataan dati na hindi ako naniniwala sa Diyos. Ako yung tipo ng kabataan na palagi ako sumasagot sa magulang ko, masama ang ugali, walang pakialam sa ibang tao. Bawat kibot ko, ako ay nagmumura. Nasubukan ko din na sumama sa barkada, sumama sa mga tao na nag-iinom, nag-try din ako before na gawin yung sigarilyo, pero ewan ko, parang siguro peer pressure yung bagay na nararanasan ko kasi nakikita ko na yun yung uso. And ako din yung tipo ng kabataan na I'm addicted to online games before. So, lumalaban kami ng tournaments dati and isa ako sa admin. Nakakasama ko yung mga sikat na clan kasi yung clan din namin ay nag-aim high. So, tulog ako ng umaga pero gising ako ng madaling araw. So, sa madaling araw, 12 a.m. hanggang 7 a.m. gising ako niyan. Naglalaro ako ng ROS. So, kung familiar kayo doon, Rules of Survival, ayun, nakakasama ko yung iba't ibang mga tao na kinikilala. Pero, that moment, okay, enjoy tayo dyan. Hindi ko na nga nakakausap na yung barkada ko and nagtatampo sila kasi super babad talaga ako pagdating talaga sa online games. And then, dumating yung time, ito ay 2018. This is the year of 2018. And then, madaling araw nun, and bigla ko na lang naramdaman yung lungkot sa puso ko na hindi ko alam kung saan nanggagaling. So, para siyang, alam niyo yung empty yung nararamdaman ko sa loob, pero ito ay super bigat. It is so empty, but it is so heavy. And that moment ay nag-hit sa akin yung realization na, okay, mag-aaral ako ngayon. After kong mag-aral, magtatrabaho ako. After ko magtrabaho, mag-ipon ako ng maraming pera. After ko mag-ipon ng maraming pera, siguro pwede na ako magpamilya. And then, kapag nagpamilya na ako, mag-iipon ulit ako habang inaalagaan ko yung pamilya ko. Kasi gusto ko na maibigay yung pangangailangan nila. Gusto ko maging secured yung family ko. Then after that, yung lahat ng pinag-ipunan ko, enjoyin ko yon at enjoyin ko yung buhay ko. At after nun, antayin ko na lang na mawala ako sa mundo. And sabi ko nun, 2018 to, sabi ko nun, hala, paulit-ulit lang lahat. At sabi ko, ito na ba ang buhay? Kung ito lang din naman ang buhay, ayoko na lang mabuhay. And that night, nung oras na yon, in any way that I can end myself, I will do it. So, I was about to take a suicide that night. Pero hindi ko alam na nung oras pala na yon that I was about to end my life, that was the moment that God will encounter me. So, if you're questioning paano ko nasabi na magsusuicide na ako that night, nagpapaalam na ako nun sa barkada ko, nag-aalala sila. Nagpapaalam ako nun sa isang pinsan ko, tandaan niya to, and nag-aalala din siya. Pero hindi ko alam yung pala yung oras na kakatagpuin ako ng Diyos. Naranasan ko yung pag-ibig niya. And alam nyo, binago niya yung buhay ko. Yung lahat ng binanggit ko sa inyo kanina na patapon ang buhay, na may pangarap naman akong mataas, pero patapon, walang patutunguhan. Kahit alam ko na ganito yung gusto kong makamit, pero parang may kulang pa din. And alam nyo, that moment, I really found my purpose, and that is to the one who created me. And kung ikaw yung tao na you are asking God if He is real, I am here to say to you that God is real. Hindi dahil sinabi ng ibang tao sa akin. Hindi dahil nagpunta ako sa isang religion. It is not religion that changed my life. It is not the church that changed my life. It is not a person that changed my life. But it is Jesus. It is God na nagbago ng buhay ko. So, the people cannot question the things that I am saying dahil ako personally nakita ko at kahit yung mga tao sa paligid ko ay nakita nila
how God has really encountered and touched and changed this life of mine. And I tell you, kahit subukan natin lahat ng kasalanan dito sa mundo, kahit subukan mong gawin lahat ng sa tingin mo ay magpapasaya sa laman mo, the truth is, it will not satisfy you. It will not fill you. Kung subukan mo man lahat ng bagay dito sa mundo, iiwan ka niyang wasak, iiwan ka niyang luhaan, iiwan ka niya na parang may kulang pa din at parang may hinahanap-hanap pa din. Dahil hindi tayo kayang punuin ng mga bagay na nandito sa mundo. Only Jesus can fill you. Only Jesus can satisfy you. I say to you, this is the moment na ikaw ay pwedeng lumapit sa Panginoon. No strings attached. Hindi kita nakikita ngayon, pero ikaw ay nakikita niya at may pakialam siya sa'yo. Hindi ang Lord ang may gawa ng mga masasamang bagay na nangyayari sa buhay mo. Dahil sabi sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw, which is si Satan, para magnakaw, pumatay at mangwasak. At sabi ni Jesus, ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Ang will ng Lord is to give you life and life to the fullest. At ang nais lang ni Satan, wasakin ka. Scam si Satan, scam ang kasalanan, scam ang lahat ng bagay na dinidil sa'yo ni Satan dahil papakita niya sa'yo na masaya pero ang totoo hindi talaga masaya. And iiwan ka niya na wasak at gusto ka niyang patayan at ilayo sa Diyos ng pangwalang hanggan. Walang planong maganda sa'yo si Satan. Ang plano niya lang sa'yo ay wasakin ka. I tell you, ang plano ng Diyos sa'yo ay bigyan ka niya ng buhay, buhay na ganap, yung may kapayapaan, may kagalakan. And yun yung kalooban ng Diyos para sa'yo. I don't know you personally, but God is waiting for you. He is waiting for you. Inaantay lang niya na ikaw yung magdesisyon. Alam mo, you can message me. If you wanna know the Lord more, you can message me. And pwede mong sabihin na napanood ko po yung video sa YouTube. I wanna know the Lord more. Pwede mo akong i-message and I am willing to help you. I am willing to let you know yung mga bagay na nais ng Lord for you to know in His Word. And I encourage you, kung meron kang Bible sa bahay nyo, wag mong hayaan na ito ay maalikabukan lang or nakatambak lang. Pero basahin mo to. Mag-pray ka bago mo basahin na, Lord, ipakilala mo sa akin yung sarili mo. Lord, magsalita ka sa puso ko. I tell you, He will speak to you. Ipaparanas niya sa iyo ang pag-ibig niya, ang presensya niya, and He will change your life. Kapag sinabi mo sa Kanya na baguhin niya ang buhay mo, alam mo, the Lord will help you. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin, but only God can change you. Only God. Maaring ngayon, di ba? Ilang days na lang bago mag-New Year. And meron tayong mga plano na ang tagal naman magbagong taon, gusto ko nang magbago. Yes! Dami ko nakikitang quote na gano'n na, okay, gusto ko nang mag-New Year para makapagbago na ako. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Kahit ako personally, ilang beses kong tinry na baguhin yung sarili ko, lalo na kapag New Year na, okay, hindi na ako magmumura, hindi ko nagagawin itong mga bagay na to. Pero after ng ilang weeks, after ng ilang months, nagagawa ko lang ulit. Bakit? Dahil hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Pero sa oras that you ask the one who created you to change you, He will change you. Inaantay lang niya yung desisyon mo. So, lumalambot yung puso ko ngayon kasi I know that God is touching someone right now who is watching. Hindi ko alam kung ano yung lugar or sino yung mga tao na maabot ng video na to, pero naniniwala ako na walang imposible sa Diyos at hindi aksidente yung bagay na to. And ayun, thank you for watching this video. If gusto mo pang mas makilala ang Lord, pwede mo ako i-message. Click mo lang yung description box natin, makikita mo doon yung Facebook ko. You can message me and we can talk to each other and I can help you. So, thank you for watching this and God bless. And don't forget na i-click yung subscribe button dyan sa baba. So, libre lang po ito, wala itong bayad. And click the subscribe button, hindi yung tatagal ng 1 minuto. And also, click the like and leave a comment kung ano yung bagay na
na nararamdaman mo, nararanasan mo ngayon, or ano yung bagay na natutunan mo after watching this video. So, thank you guys. Thank you for watching and God bless. Bye guys. Bye everyone.